Ito na nga yung kinikrave kong sinigang na maskara, ilang araw na ang nakakaraan. Niluto ko na agad-agad paglabas ko sa trabaho. Ilang araw ko na din itong gustong gawin pero hinintay ko lang talaga ang mag-day off. Mas masarap kasing magluto kapag ang feeling at full attention ay nasa niluluto at mas nai-enjoy ako sa pagkain kapag hindi ako nagmamadali. Yes, hello, good morning. Himala nga pala nitong huling dalawang Sabado may pasok nga kami pero pa isa-isa nga lang sa bawat chef. Sa time na to kaming mga Pinoy nga ang na-assign. Last week kasi ang mga Myanmar ang pinapasok, bali salitan lang kami. Hindi pala OT sa amin ang Sabado dahil small enterprise na bilong ang aming company. Pero laking tulong pa rin talaga kapag pinapapasok kami ng Sabado. Baliyagan nga ako sa time na to kaya ako ang nagpapatay ng mga makina. Naglag pa nga ang drainage ng tangke nitong compressor dahil nagyelo na sa lamig yung mga namuong tubig sa loob nito. Moving forward, nagbihis lang ako saglit dahil bibili pa ako ng iba pang mga sangkap. Tinansya ko lang yung oras na magbubukas ang mga grocery saka ako umalis. Sunday nga pala ng umaga sa time na to kaya halos walang gaanong tao. Karamihan kasi pag Sunday, halos tanghali na naglalabasan ang mga tao. May mga mass display pala sa labas ng grocery. Dito nakapwesto ang promo section nila. Pero mga biskwit, mga cake at snack lang ang nandito. Dito naman ay may niluluto silang bato. Di ko pa na-try kumain nito pero parang ayoko. Dito rin sa loob ay may nakakaagaw pansin din na magandang display. May naalala nga ako nang makita ko to. Nalalapit na pala ang Chinese New Year kaya may mga pakulo ang mga grocery sa merchandising display. Ang laki nga ng kinaing space para dito. Mga gift set ang nakadisplay dito. Mga halo-halong cosmetic, canned goods tulad ng spam at tuna, mga sangkap sa pagluluto at mga alak. Talagang visible siya at nakakaagaw pansin. Tradisyon pala dito sa South Korea ang pamimigay ng mga regalo kapag Chinese New Year. Isa sa pinakamalaki at mahalagang okasyon kasi sa kanila ang araw na yan kung saan 3 araw na holiday pa nga sa kalendaryo nila. Malaki kasi ang impluensya ng mga insect sa kanilang kultura kaya halos magkapariha nga sila, may mga cute na mata. Napansin ko rin itong pansit kanton na naka 50% off kaya kumuha din ako. Di ko pa pala to na-try, ngayon pa lang. Ito kasi ang madalas kong kinakain kapag nagugutom ako sa workplace at natapat na busy. Naparami nga ako ng noodles imbis ang kap lang sa sinigang sana ang bibilhin ko. Bumili na rin ako ng konting alak panlaban lang sa lamig ng panahon. Para sa mga manginginom palang kababayan, piliin nyo ang alak na mababa o no sugar. Mahirap ang sobrang sweet at malayo sa partner. Moving forward, nasa kusina na nga ako. Hindi pa ako nag-uumpisang uminom pero pulang-pula na ang mga mata ko. Inumpisahan ko na nga rin kaagad ang pagluluto. Malambot na kasi yung karne dahil pinakuluan ko na to ng matagal habang nasa trabaho pa ako. Habang hinihiwa ko nga to, hindi ko na sinama ang dila dahil gusto ko siyang yariin ng buo. Nakakamiss na rin kasi ang dila. Mga LDR lang talaga ang makakarelate sa sinasabi ko. Habang nagluluto naman ako ay naghahanda na rin sa iba pang mga kakailanganin at sabay ligpit na rin ng mga pinagamitan ko para naman hindi gaanong makalat sakaling may ibang gagamit habang gumagawa pa ako. At hindi nga ako nagkamali dahil dumating nga yung kasama ko para maghilamos at kumain. Hindi nga pala ako nakahanap ng pukchoy. Mas gusto ko sana yun sa sinigang pero dahil wala, itong litos na lang ang inihalo ko. Isinalin ko rin sa maliit na lalagyanan itong munggo na niluto ko nung nakaraan dahil itong malaki na to ang paglalagyan ko nitong niluluto ko. Bali itong munggo, sinigang at may pritong isda pa ako rito. Ang magiging ulam ko for the week. Sa agahan pritong isda, sa tanghali sinigang at sa hapunan naman ay munggo para hindi naman magsasawa kaagad. Kanya-kanyang diskarte lang talaga kami rito at sa aming lahat halos lingguhan din talaga ang pagluluto. Ni walang masipag na nagluluto sa amin ng kada oras ng kainan dahil malamig dito sa kusina. Tiyagaan lang talaga ang buhay ng mga OFW. Minsan nga feeling mo worth it, minsan rin hindi. Aaminin ko sa inyo, mahirap pero laban lang at patibayan ng kalooban. Kaya sa mga EPS na papunta na dito, ihanda ninyo ang mga sarili ninyo dahil hindi lahat ay pinalad na magkaroon ng disinting tirahan. Sa pagkakaalam ko, majority pa rin sa mga kababayan natin ay nagtatyaga talaga sa ganito para lang maisakatuparan ang mga pangarap na marangyang pamumuhay. Real talk lamang ito, ang mahalaga pa rin ay huwag masyadong isubsob sa pagod ang katawan dahil lahat ng maiipon natin talaga ay kukulangin pa yan kapag naningil na ang katawan. Saka na pala natin itutuloy ang kwento dahil baka ako'y maiyak pa.
At luto na nga pala itong niluluto ko. Naganda lang ako ng ginamos na may sili at suka para sa sausawan. Gustong gusto ko rin palang minumukbang ang kamatis. Napapalunok na nga ako dito ng laway. Pero bago kumain, ipis muna. Sarap talaga ng dinidila.